Hello. Hello po. Hi, good evening. Good evening po. Sorry, nag-antay ka ba na matagal, ma'am? Okay lang po. Ayan. Can you speak louder? I mean, just a little bit? Much better po. Oh, are you on headsets pala? Headset po. Handheld lang po tayo, ma'am, please. Sige po. Oo. Hello? Ayan. Lakasan mo, dikit mo sa labi mo, ma'am. Sige po. Okay na po. Yan! Okay, narinig mo ako? Hello? Hello? Narinig mo ako malinaw? Hello? Hello? Narinig mo po ako malinaw, ma'am? Wala po ko karinig. Ha? Wala kang marinig? Ang ibig sabihin na sa akin, hello? Can you hear me? Hello? Kanina pa to. Baka ako talaga yung problema. Papa Jack, wala po akong marinig. Wala kang marinig. Hala. Wala kang marinig po kahit ano sa akin. Hello po. Hello, ma'am. Ala, anong nangyari sa mundong ito? We're getting her. Ayan. Ayan. Hello po. Narinig mo na po ako? Ako, narinig ka na po. Ba't kanina hindi? Hindi ko po alam. Mali- Tinanggal ko po yung headset. Baka Na- kasi kasalanan mo yan. Ako na naman may kasalanan eh. Ako, lagi na lang ako may narinig mo akong malinaw ngayon. Malinaw po. Sige nga, testing. Hep hep. Hooray! Di ba? Hep hep hooray eh. Ano pang pangalan niyo, ma'am? Kim po. Ano po? Kim. Kim. Ano spelling ng Kim mo? Yung may H o yung wala? Wala pong age. Yung normalan. Apa. Normalan. At ilang taon na si Kim? 32 po. 32. Nasaan ka ngayon? Mandaluyong po. Mandaluyong. Nandyan ako kanina, oh. Saan ka dyan? Sa may show lang po. Naku, nandyan ako kanina. Traffic kanina dyan. Ang lala. Lagi po. Oo, lately, no? Ang lala. Kung may langgam nga, tapos yung langgam, kung magko-contest kayo, tapos alam nyo yung langgam saan siya pupunta, mauuna makarating yung langgam. Totoo. Opo, lagi po talaga. Hindi ko nga rin po alam. Saan ka sa may Shaw Boulevard, madam? Along EDSA po. Banda dun sa, Star Mall na. Apa. Naku. Malapit ka na doon. Opo. Bakit? Ay di alam mo yung Bermuda. Opo. Naku, ba't mo alam yung Bermuda? Naku, sinasabi ko sa'yo eh. Ba't mo alam? Walking distance lang po doon. Ang tanong, bakit ko alam? Bakit mo po alam? Laki-laki mababasa mo yan sa Shaw Boulevard eh, di ba? Opo. Anyways, sige. Anong ginagawa ni Kim sa buhay? Online po. Nag-online teaching po. Online. Anong tinuturo mo, ma'am? English po. English. Talaga. Apa. Okay. Ano mga estudyante mo? Mga Korean, ganun? Apa. Korean po. Korean. Okay. Mga bata po. Mga bata. Ano mga tinuturo? Anong pinakamahirap na part ng lesson mo? Wala naman po. Yabang Madali lahat, ganun. Ano lang po kasi mga bata, so basic lang po. Sa bagay, no? Opo. Okay. May sawa ka na, Kim? Wala po. Boyfriend po. Boyfriend. Apa. May boyfriend ka na? Apa. Talaga? Matagal na kayo? 4 na taon po. 4 na taon. May problema kayo ngayon?
Medyo po. meron. Ayusin nyo na, magpapasko na. Okay na, thank you for calling. Tinatamad na kasi ako eh. Charot lang, charot lang. 4 years na kayo. LDR o hindi naman? Nung una po, hindi po kami LDR. Mm. Tapos, kailangan po kasi ng magpalipat-lipat dahil sa trabaho niya. So, ngayon po, LDR po kami. 2 taon na po. Asan siya ngayon? Mindanao po. Mindanao. Layo din, no? Okay. Tuwing kailan kayo Opo. nagkikita pag ganyan? Minsan po sa isang buwan, hindi, mga 3 buwan, pumupunta po siya dito sa So, Manila. quarterly, parang ganon. Mga ganun po. Dikit mo sa labi mo yung telepono, Kim. Eto po. Okay Kapag na po. napikon ako, puntahan kita sa Show Boulevard. Ang lapit-lapit mo. Oo. Sige. Okay. So, every quarter kayo nagkikita. Opo. Pag po may panahon, minsan po 4 na buwan, ganun. Wala kayong magagawa kasi work niya yun eh. Opo. Minsan po ako po yung pumupunta dun sa kanila. Sa Davao. Ano po? Sa Pagadian. Pagadian pala, Mindanao pala sabi mo. Opo. Pagadian. At Opo. least nagagawa niya ng paraan, no? Magkano ticket papunta ng Pagadian mula dito sa Maynila? Pag po advance booking, mga 4K, Bali ka rin 4K? hindi po one way. One way pa lang 4K? Opo. Ano ka ba, magkita na lang kayo sa Hong Kong? Hindi, totoo. Advance booking pa po yun. Magkita na lang kayo sa Hong Kong. Wala po passport. Expired na. Ayun lang. Kasi kung 4K, minsan nga 2.8 lang Hong Kong eh. Sabi nga po, mas makakamura pag nag-ibang bansa kasi. Ano nangyayari sa Pilipinas? Bakit ang mahal ng ticket dito? Pag po rush, ano pa yun, pag walang masyadong span. Pero kapag Yun, 7,000. 7K? Opo, 7,000. Nagpunta kami ng Vietnam, parang ang pamasahe lang namin 5 Charot. Hindi, mga 5,000 Vietnam na yun, ha? Mahal, Yung no? 4K po na yun, hindi pa yun rush. Sa bagay. O, sige. Parang alam na natin maghihiwalay kayo, no? Ba't kayo naghiwalay? Ang mahal po ng ticket, eh. 50. Wawa naman yung mga taga-probinsya, no? Dapat may programa ang gobyerno na ganyan, no? Pag lokal ka doon, may discount ka. Diba? Sana po talaga. Baba. Opo. Hindi ka kasama doon. Hindi ka man taga-Pagadian eh. I mean, halimbawa, nagtrabaho ka sa Maynila, eleksyon, boboto ka doon. Di ba dapat may discount ka? Taga doon ka eh. Nililibre po sila ng mga tumatakbo. Ganon? May racket. Opo, libre yung biyahe. Umuwi lang? Parang Opo, suhol yan para makaboto. Parang suhol yan. Ay pusang gala, may ganyan. Opo, may yan. ganun po sa kanila. Alam kaya ng Comelec to? Parang hindi alam ng Comelec to. Bakit mo? Sinasagot po nila yung pamasahe. Ano yan? Bribery yan. Bakit mo ako tinawagan? Nawala yung sound. Nawala Hello. na. Hello? Hello? Wala na naman ako? Hello? Hindi mo ako marinig? Hello? Hindi ko po naririnig. Nawala po yung sound. Nawala. Hindi mo ako naririnig? Hello? 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 Ano nangyari? Parang sa akin yung problema, no? Oo. Ano kaya nagaganap? Hello, Papa Jack? Naririnig mo na ako. Opo, naririnig ko na po. Ako yung problema. Baka line, opo. Parang kayo po. Pinagbibintangan mo ako? Ayos ah. Bigla pong nawawala ng sound. Hayaan mo na, sige. Itawid natin to ha. Sige po. Si Kim ay taga Mandaluyong.
Ano problema mo? Apo. Ayun po, hindi po talaga kami LDR before. Oh. Pero dahil nga po sa trabaho niya, kailangan naming maging LDR. Mm. Tapos, nung unang meet po talaga namin, sa chat lang po kami nag-meet. Mm. Unang meet po namin, sabi niya, ano siya, hiwalay. Tapos, sabi niya may isa siyang anak. Tapos, okay lang naman po sa akin yun. Wala naman po sa akin issue na may anak siya. Tapos, hanggang sa nalaman ko po na dalawa pala yung anak niya, di pala isa. Pero same ano naman po sa nanay. Tapos, ang edad po kasi ng anak niya nun is bata pa, parang nasa elementary pa lang. So sabi niya, may ano daw yung bata, parang tawag dito, parang may emotional, ano ba, or psychological problem dahil nga naghiwalay sila ng ex niya, ganun. So parang medyo problematic yung bata. Kaya hindi ko naman siya na ipakilala ko sa mga anak niya. Tapos, eto medyo nagdalaga naman na yung anak niya. Kasi 4 na taon na kami. Pero until now, parang hindi pa rin siya open na ipakilala ko sa mga bata. Asan yung yung mga anak niya? Andito po. Sa Maynila? Opo. Yung sigurado ka ba na hiwalay na talaga siya? Opo, hiwalay na po talaga sila. Tuwing kailan Kasi niya pinupuntahan yung kanyang Yung sa tuwing pinupuntahan po niya ako. Okay. So kada pupuntahan kanya dito sa Maynila, pupuntahan rin niya yung mga bata. Opo, ganun po. Yung yung kanyang ex, alam tungkol sa iyo? Hindi rin po. Ha? Hindi rin po. Yun ang problema diyan. Pero alam ko po yung Facebook ng ex niya. Tapos nakikita ko po doon na wala na talaga sila kasi meron na po siyang bagong pamilya eh. Di ba alam din tungkol sa iyo, hindi kaya? Hindi po niya sinasabi sa mga bata kasi nga yung panganay niya kasi medyo may suicidal tendency. Huwag mo nang sabihin yung word na yun, baka maban ako. Sorry po. Maban ako sa TikTok. Medyo may ako ng kabuhayan. Uy. Pasensya na po. Okay. Medyo problematic kasi emotionally yung bata. So, parang ayaw niya nang matrigger lalo kasi nalaman niya na may asawa na yung nanay niyang iba, may anak na sa pangalawang pamilya. So, parang neglected na po yung mga bata. Okay. So, naiintindihan ko naman na pinoprotektahan niya yung mga bata. Kaya po, hindi niya ako pinapakilala as his girlfriend, ganyan. Kaya lang po, nitong mga syempre pang 3rd year na namin, ngayon 4th year, next year 5th year na namin. Parang walang nangyayaring progress. Parang hindi ko po alam kung kailangan ko bang mag-antay or baka hindi niya nakikita yung future niya sa akin kaya hindi niya ako gustong ipakilala sa mga anak niya. Well, hindi ko rin. Ang totoo niyan, yung tanong mo kasi, yung question mo kasi, pinagdugtong mo na yung dalawang bagay na wala namang kinalaman sa bawat isa para ma-justify nararamdaman mo. Di ba? Ibang usapin yung hindi ka pa nakikilala ng mga anak niya dun sa bagay kung meron ba siyang nakikitang future na kasama ka. Those are 2 different things given the fact that he is only here in Manila several days a year. So yun talaga yung pinaka dyan tama no? Opo. But then on the other hand, naiintindihan ko naman na you will have many questions kasi you have been together for 4 years. Opo. Yun talaga yung problem mo. Have you discussed this with him? Ngayon po, hindi ko diniscuss pa sa kanya. Pero last time po kasi na napag-usapan Kailan namin yung po, last time? Kailan yung last time? this year din naman po. Parang sinasabi niya na sa mga bata na okay lang ba na magka-girlfriend na si daddy kasi tumatanda na si daddy, ganyan. So yung mga bata, open naman na po sila. Parang okay na lang naman din sa kanila. Yun ang huli po namin usap sa kanya. Tapos, hindi ko naman din po naitanong sa kanya kung nasabi niya na ba na
may girlfriend na talaga siya, hindi lang siya nagtatanong sa mga bata kung okay lang. Okay, so if we talk about this tonight, we are going to assume things that you did not really ask him. Tama? Opo. Oo. So hindi kaya mas pinakamagandang paraan, sabihin mo muna sa kanya yan. Kasi baka mamaya, ang isipin niya, you are allowing him to take his time given the fact that he's only here several days a year. Siguro po. Di ba? Opo. Yun talaga yun, no? So, kung hindi mo naman siya tinatanong, you're not bringing it up, baka para sa kanya, ang bait-bait naman ni Kim kasi she's allowing me to do this my own way. Baka mamaya, maybe at some point, baka iniisip niya, this is not your concern. Siguro po. Pero lagi ko naman din po tinatanong sa kanya, kamusta yung mga bata? Iba yung kamusta. Look, I get your point, no? I completely get your point. At hindi ka mali. I wanna be honest with you. You are not wrong. Of course, tama yung it's not even a demand eh. It's something that should be given to you even without asking for it. Tama? Opo. But at some point you have to understand mahirap bumuelo kasi she's here very seldomly in Manila. Kumbaga naiintindihan ko yung idea na he wouldn't risk ruining the day kung he's only here for a couple of days. Unless, di ba, you really talk to him and tell him na this is really what you expect him to do, or you expect him of this na meron kang timeline. Kasi ganito yan, we have to respect where he's coming from. Tama? Kasi kung if you're telling me, assured naman po ako, di ba, na alam kong they are not together na, di ba, gusto ko lang, I just wanna be a part of his circle. That's exactly what you're saying, right? Yes po. You wanna feel a part of his circle, di ba? And if he's telling you there is medical consideration, tama, di ba? Kasi pwede ako ngayon, pwede akong maging coops lang yan, sabihin ko, hindi, pilitin mo siya. Eh, paano pag yung bata may ginawa? Opo. Yun nga rin po yung inaano ko. Ano mo yung point ko? Opo. So you better discuss this with him. It's good, 'di ba, na masabi mo sa kanya na concern mo ito. Kasi baka mamaya because you're not bringing it up para sa kanya, you're allowing him to take his sweet time kung kailan niya magagawa ito according to yung facing niya. Because it's not, kumbaga it doesn't look like your concern eh. Ang reason ko naman po kasi kung ba't hindi ko rin po ma-brought up sa kanya, baka mamaya kasi Sige. ma-feel niya na pinipilit ko siya. Okay. Now, Now, maging cause pa ng... No. So, if we're going to get the logic of what you're saying, ibig sabihin, in the very rare rare chance na nagkikita kayo, you wouldn't risk ruining the day. Tama? Yes po. O edi ganun din yung pwede niya maging dahilan doon sa anak niya. He wouldn't risk ruining the day. Did that make sense? Opo. Okay. So, well, ganito you are not wrong to begin with. Hindi ka mali. I wanna be honest with you. You're not wrong. It's just that baka feeling niya this is not one of your top concern. Tell him. The way you told me. Meron po kasing instance na inad ko sa Facebook yung sister niya and sabi niya, wag mong i-add yun kasi baka malaman ng mga bata. Pati yung Sorry, sister niya hindi ko pwedeng Sorry, i-add. no. Naintindihan kita. Sorry, naintindihan kita sa part na yan.
Ganito, okay. Okay, hear me out. I want to be very, very clear sa iyo, okay? Opo. Okay. What you did is understandable. Nagigets ko yun. That's out of frustration. Tama? Opo. Okay. But it's wrong. Kung hindi mo gusto nung facing niya, halimbawa, naiinip ka na, hindi mo na kayang antayin kung kailan niya sasabihin sa anak niya na jowa ka niya, makipaghiwalay ka na. Pero hindi mo pwede maging solusyon niya. I-add mo yung kapatid, papangunahan mo siya. You become wrong if you do that. Hello? Narinig mo ako, ma'am? Opo. Opo, narinig ko po. Wala na naman ako, ha? Nagkaroon lang po ng ano. Nakuha mo yung point ko. Opo. Alright? Pero yung kapatid naman po kasi niya, naging friends na rin po kami dahil may mga common naman po kami, ground. Kaya nagkakausap na rin po kami sa messenger, ganyan. Sa text. Kaya ako rin naman po inad. Hindi ko naman po inad lang para may malaman ako about him, ganyan. Pero I get your point po. Ngayon, ganito yan. You cannot go around him kasi. It's either you understand him or you don't understand him at all. If you understand his reasons why you cannot, kung bakit kung naiintindihan mo yung reason niya kung bakit hindi niya magawa ito sa comfortable timeline mo, kung naiintindihan mo yon, then you're going to wait. Ngayon, kung hindi na pasok sa timeline mo, maybe 4 years is too long, makipaghiwalay ka na. Hindi ko naman po talaga gusto makipaghiwalay sa kanya. Pero yun lang po talaga yung medyo na-off na po ako lagi na bakit hindi ako pwedeng pumunta sa kanila pag Yun, nandun yung tama mga ka bata. naman. Oo. I have a question for you. And I want you to be very honest sa part na to. Yes po. Do you want to be a part of the kid's life because you want to play the role of a second mom to them or just want to know your footprint sa buhay niya? Magkaiba kasi yun. Gusto ko po talaga makilala yung mga bata kasi 4 na taon na pong yung relasyon namin, lagi naman namin silang pinag-uusapan. Piling ko nga po, mas kilala ko na yung mga bata up to now. Yun lang. Siyempre, hindi ko talaga ma-express yung... Wait lang. At alam niya yan? Opo. Ganyan mo sinasabi sa kanya? Opo. Na nalulungkot ako pag nineglect sila ng mami nila, ganyan. Na bakit ganun yung mami nila sa kanila. Na di lahat mabibigyan ng chance maging nanay, pero ganun. That's very sweet of you. That's very sweet of you. That's very sweet of you. Kaya po gusto ko rin talaga silang mamit para hindi nila maisip na walang nagmamahal sa kanila kasi iniwan na po sila ng mami nila eh. Isa pa Kasi yan. dati nila malayo din sa kanila. That's really nice. Ayun lang, hindi po kasi niya siya, parang hindi pa siya ready siguro. No. I think 4 years is too long for that. You're right. Tama ka. You're not wrong here. Nasa lugar naman yung ginugusto mo. Diba? Opo. Recently lang po kasi yun yung inad ko yung sister niya, tapos nagalit po siya sa akin. Paano daw ako malaman ng bata, ganyan. Baka daw ma-trigger na naman yung bata. Pag nalaman na pati siya, may relasyon na, ganyan. Naintindihan ko naman din po yun eh. Pero syempre, tumatanda na rin po ako. Yeah. Gusto ko rin po ng pamilya, ganyan. Pero paano kami magsisimula ng pamilya or itutuloy yung pamilya, bubuin yung pamilya kung hindi kami nagiging honest sa mga bata. Tama ka naman.
Well, sa kaduluduluhan ng araw, let's just hope na sana um, he can find ways para, kasi, teka lang, wala kasi tayong source whether yung condition ng bata is legitimate or not. You get the point? Opo. Na yung tendency niya to hurt herself. Hindi kasi natin alam yung buong kwento na yun eh. So ako, very safe ako. Nasabihin sa'yo na ayaw natin na na dumating sa punto na masisi ka dyan kasi pinilit mo because Opo. you feel like it, no? Opo. Oo. On the other hand, what you're asking for is not wrong. Hindi mali yung hinihiling mo. Kasi you've invested much of your time. Kailan kayo magkikita ulit? This Friday po. Oh, well, have an open discussion with him. Then maybe after that, you can decide kung talagang if he wouldn't give you exactly what you feel you deserve from him, then you can decide. But you have to understand, there is no way na tonight sabihin ko sa'yo na pilitin mo siya. You just have to tell him exactly how you feel. At right mo naman yun. If it's been a long time, mula nung sinabi mo sa kanya, yung nararamdaman mo, if it's been a long time, then maybe you should bring it up again. Narinig mo ako, ma'am? Opo. Okay. Baka sabihin ng iba. Papa Jackson, yun ulit, ganito. Sige. Pag-usapan natin, what are the options right now? Ready? Opo. Okay. Number 1, makipag-iwalay ka na lang. You're not getting what you want. It's been 4 years. Diba? Best way to deal with it. Ayaw niya ibigay gusto mo. Well, call it quits. Tama, mali? Tama po. Something that you wouldn't do. Tama? Opo. Hindi mo gagawin. Di ba? You are not gonna Hindi do po. it. Exactly. You are not gonna do it. Hindi mo gagawin. Kasi nga, ikaw mismo naniniwala ka that this one deserves another round of, siguro, more profound conversation. And please, when you talk to him, tell him exactly how he told me things tonight. Kasi ako na, maayos kita naintindihan. Tell him this, yung mga sinabi mo sa akin, the way you told me tonight without making him feel defensive about it. Sige po. Tapos pagkatapos nun, pag nasabi mo na, sa Friday, di ba? Opo, sa Friday po. Kiss mo na rin kahit 2 minutes lang. Ganun, ha? Mabilis lang po yun. Susundin ko lang siya. Tapos bye-bye. Sige mga... Kasi susunduin niyo na po yung mga bata. You have to tell him that this can no longer wait. But this will have to start with a conversation. Okay? Opo. Did I make sense, ma'am? Opo. Nalulungkot lang po ako kasi baka pag in-open up ko to sa kanya ng ganito, baka sabihin niya pinipilit ko siya. Baka sabihin niya. Well, there are things that that you require to stay in a relationship. And if it's one of those things, he has to respect this one. Last week lang po kasi parang napag-usapan namin yung relasyon namin. Sinabi ko sa kanya na magdi-5 taon na tayo. Tapos sabi po niya, oo nga 5 taon na kitang pinagtsatsagaan. Parang ganun po yung pagkakasabi niya. Hindi yung nagbibiro.
parang may laman. Well, the fact that you're saying parang iliwanagin mo sa kanya sa Friday yan. Tignan mo rin Kim, kung dapat mo pang ilaban ito or hindi na. But tonight, one thing is clear. Habang kausap mo ako, one thing is very clear. You are not supposed to make a decision until nakapag-usap kayong dalawa. Right? Opo. Pwede mo naman sabihin sa Friday, usap tayo, pag walang time, sige, tawagan na lang kita kahit nasa Pagadian ka na. You can do that. And hopefully, bago matapos ang taon, you get what you want. Or maybe even an introduction. You deserve that. Right? Opo. Hi. Anyways. Thank you. Salamat po, Papa Jackson. May gusto ka pa sabihin? Nalulungkot lang po talaga ako kasi parang akala ko magbabago after some time, gano'n na medyo mag-open up. Pero parang Let's make a deal. You're gonna talk to him on Friday. Call me next week. I-remind mo ako. Papa Jackson, ako po yung pinatawag mo ulit. I might not remember. Pag-usapan natin ulit. Because everything will hang, di ba, in the balance after Friday. Sige po. Tatawag na lang po ako ulit. Okay, ma'am? Sige po. Salamat po. Salamat po. Thank you po.